Magandang umaga mga kapatid. Welcome sa Umagang Mapagpalaya, ang daily devotion for women. Dito sabay-sabay tayong magmumuni-muni, magdarasal at magpapatatag ng ating pananampalataya bilang mga babae, ina at anak ng Diyos. Ngayon, pag-uusapan natin ang isang isyong bumabagabag sa maraming Pilipino, ang katiwalian sa mga flood control projects sa ating bansa. Habang ang iba ay lumulubog sa baha, may ilan namang lumulubog sa kasakiman. Pero paano tayo mananatiling tapat sa ganitong mundo? Pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Kawikaan 10:9. Ang taong tapat ay lumalakad ng may katiwasayan, ngunit ang mandaraya ay mahuhulog sa sariling bitag. Napakalinaw ng mensaheng ito, di ba? Ang katapatan ay nagdudulot ng kapayapaan. Ngunit ang pandaraya ay nagbubunga ng kapahamakan. Kapag nakakarinig tayo ng balita tungkol sa mga proyekto ng gobyerno na dapat sana'y makakatulong sa mga mamamayan, pero nauuwi sa katiwalian, nakakagalit at nakakalungkot. May mga pondo para sa flood control, pero taon-taon binabaha pa rin ang mga kalsada. Tayo man ay napapaisip, nasaan ang kabutihan? May pag-asa pa ba ang ating bayan? Ngunit mga kapatid, sa halip na puro pagkadismaya, tinatawag tayo ng Diyos na maging ilaw. Mga babaeng tapat at may malasakit sa kapwa, kahit sa gitna ng kadiliman. Ang flood control ay proyekto upang pigilan ang baha. Pero isipin natin ito sa espiritual na paraan. May mga baha rin sa ating lipunan. Baha ng kasinungalingan, baha ng kasakiman, at baha ng kawalang katarungan. At alam mo ba, sister, may papel ka rin sa flood control na ito. Hindi ng semento o bakal, kundi ng pananampalataya, katapatan at kabutihan. Kapag tapat ka sa maliit na bagay, pinapatibay mo ang pundasyon ng lipunan. Kapag tinuturuan mo ang iyong anak na huwag mandaya, nakikilahok ka sa espiritual na flood control project ng Diyos. Ang pagbabago ng bansa ay hindi lang trabaho ng mga nasa opisina ng gobyerno. Nagsisimula ito sa loob ng ating tahanan, sa puso ng bawat babaeng naniniwalang may halaga ang katapatan. Ngayong umaga, pag-isipan natin to. Tayo ba ay tapat kahit walang nakakakita?
Sa trabaho o negosyo, pinipili ba nating gumawa ng tama kahit mahirap? Tinuturo ba natin sa ating mga anak na ang mali ay mali, kahit pa lahat ay ginagawa ito? Ang katapatan ay hindi lang tungkol sa pera. Ito ay refleksyon ng ating relasyon sa Diyos. Kapag tapat tayo sa Kanya, nagiging tapat din tayo sa kapwa. Sabi sa Lucas 16:10, ang mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay mapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang flood control project ay malaking bagay. Pero ang mga maliliit na desisyon natin araw-araw, gaya ng pagiging totoo, hindi pagnanakaw ng oras, o hindi pagsuporta sa masama, yan ang tunay na pundasyon ng pagbabago. Alam kong minsan nakakaramdam tayo ng pagod at pagkadismaya sa mga balita. Pero tandaan natin, ang liwanag ay mas nakikita sa gitna ng kadiliman. Kung pipiliin nating maging ilaw, kahit maliit, makakatulong tayo para makita ng iba ang landas ng katotohanan. Mga kapatid, hindi kailanman sayang ang paggawa ng tama. Bawat tapat na gawa ay binabantayan ng Diyos, at Siya ang magbibigay ng gantimpala sa tamang panahon. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa paalala mo ngayong umaga na ang katapatan ay mahalaga sa iyo. Patawarin mo kami kung minsan ay nadadala kami ng sistema ng mundo. Tulungan mo kaming mamuhay ng tapat, makatarungan at may malasakit. Naway maging ilaw kami sa aming pamilya, sa aming komunidad, at sa aming bansa. Gabayan mo ang mga pinuno ng aming bayan upang mamuno ng may takot sa iyo. At naway bumaha sa aming bansa, hindi ng katiwalian, kundi ng biyaya, katotohanan at pag-ibig. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Maraming salamat sa pakikinig sa Umagang Mapagpalaya, ang Daily Devotion for Women. Kung na-bless ka sa mensaheng ito, ibahagi mo sa iyong kaibigan. Tandaan, ikaw ay anak ng Diyos, tapat, matatag at may dalang liwanag sa mundo. Hanggang sa susunod na umaga, ako po si Lynn, bumabati ng mapagpalayang araw.